na naman yung nagbabalik sa ating panibagong vlog. So yung pag-uusapan nating motor, walang iba kundi si Yamaha NMAX ABS version. So magbibigay ako guys ng 10 dahilan kung bakit siya yung dapat nyo i-consider bilhin ngayong 2023. Pero bagong lahat, sa mga bago pa lang sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe and pakihit na din ang notification bell para ma-update kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hindi na natin papatagalin pa. Ang unang dahilan ko kung bakit siya yung dapat yung bilhin ngayon 2023 is yung kanyang looks. So si Yamaha NMAX guys is meron ng modern looks sa headlight, naka-LED na. Tapos yung taillight is naka-LED na din. At kanyang turn signal guys sa front is naka-bulb type, pero kahit ganun pa man is napaka linaw pa rin naman ang bunga ng kanyang bulb type na turn signal light, and sa taillight is ganun din. And equipped na din siya guys ng hazard lamp. At ang isa pa sa nagustuhan ko kay Yamaha NMAX guys is naka full assembly na yung kanyang taillight, meaning magkasama na po yung kanyang turn signal light at saka doon sa brake light. So kung sasampay yung OBR mo or kayo, hindi na po kayo mamamblema na baka mayroon pa siyang masabit or baka may mabali siyang turn signal light. At sa itsura niya guys, medyo bilugan at saka may pagka-bulky na. So talagang napakaganda at napakaastig niya talagang tingnan, lalong-lalo na kung taong bibili nito is brusko, talagang nababagay to para sa inyo. Pero kung lady rider naman, talagang napakaastig din tingnan na yung isang lady rider is magkakaroon ng isang NMAX. Kasi nga medyo parang malang big bike na din yung datingan niya or big bike scooter. Next is yung kanyang power. Si Yamaha NMAX lang naman ay merong displacement na 155cc. So sa hatakan at saka sa power guys is maibubuga siya. So pagdating sa kanyang engine specs, it is powered by 155cc, liquid cooled 4-stroke single cylinder at 4 valve, at saka equipped na din siya guys ng VVA o variable valve actuation, which gives you torque in low speed and power in high speed. At ang kinaganda pa guys is liquid cooled na siya. So kung gagamitin nyo to sa long ride, hindi ka naman mamablema guys na baka mag-overheat ka. I-check nyo lang palagi yung tamang coolant level ni Yamaha NMAX and you're good to go na during your long ride or short ride. Pagdating naman sa power guys, meron siyang max power of 11.3 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 13.9 Newton meter at 6,000 RPM. So, yun yung sinasabi ko kanina guys, sa hatakan at saka sa power is talaga may bubuga siya. So, sa long ride, kung gusto nyo siyang parangrangin, no wonder talaga, ibibigay talaga sa inyo kung ano yung gusto nyong performance. Next, equipped na siya nung safety features na ABS at saka traction control system. So, ABS stands for Anti-Lock Braking System. Isa itong feature ni Yamaha na nilagay kay NMAX. Usually kasi before is mga big bike lang meron ito, pero ngayon meron na din yung mga small displacement na scooter. So, pag halimbawa guys, nasa high speed ka at magsa-sudden brake ka, no, yung gamit ng ABS is siya yung prevent ng paglalak ng wheels nyo. In that way guys, mas makakaiwas kayo sa aksidente. And aside sa ABS guys, equipped na din siya ng TCS or Traction Control System. So, it's about the synchronization of both wheels. So, pag halimbawa, idadaan nyo to si Yamaha NMAX sa mapuputik, mababato, malulumot na lugar, sasabayan ang ikot ni rear wheel, ang ikot ni front wheel. In that way guys, magsisynchronize yung ikot ng gulong nila at mape-prevent yung pag-skid ng gulong, so makakaiwas din po kayo sa disgrasya. No? So, yun yung kinaganda na mayroong traction control system ang isang NMAX 155. Lalo-lalo na kung gagamitin niyo to sa long ride. Next is equipped na siya ng stop and start system. So, isa itong features ni Yamaha na nilagay pa rin kay NMAX na kung saan mas makakatipid kayo sa gasolina. Pag naka-activate kasi to, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo yung motor nyo, automatic magsha-shut off yung makina niya. So, napaka-advantage yan guys, mas makakatipid kayo sa gasolina. So, maiiwasan nyo yung unnecessary use of fuel. Pero pag naka-off naman to, mas nakakatipid kayo ng baterya. Pero para sa akin guys, mas advantage na palagi naka-turn on to. Anyway, palagi naman kasi nag-charge yung battery nyo basta tumatakbo si NMAX 155. So, next, ang ikalimang reason is yung pagka-fuel efficient niya. So, siya nga equipped ng stop and start system. So, talagang mas makakatipid kayo sa gasolina, no? So, meron lang naman siyang average fuel consumption na 44 to 45 km per liter. Dahil nga, FI na siya, tapos meron siyang stop and start system. Pero it may vary pa rin guys sa throttle hobby ninyo. Kung kaskasero talaga kayo, hindi nyo pa rin maaabot yung kiniklaim niya na 45 km per liter. Pero kung takbong pogi lang kayo, maaabot nyo yan. Siguro mas higit pa, umabot pa kayo ng 48 km
per liter. So, yun yung kahalagahan guys kung bakit mas maganda na ito si NMAX yung bilhin nyo. Kasi meron na siyang dalawang feature na mas makakatipid kayo sa gasolina. Yung FI niya, o yung FI engine niya, at saka yung stop and start system. Next is yung kanyang fuel tank capacity. So, si Yamaha NMAX guys is merong 7.1 liters. I-times mo yun sa average fuel consumption niya, malayo-layo na din yung mararating nyo kung ito si NMAX yung dadalhin nyo. Plus, yung fuel tank niya pa guys is nasa front na, no? So, meaning, pag halimbawa papagasolina kayo, hindi na kayo kailangan bumaba pa ng motor ninyo. Para sa akin, goods na goods yan kasi less hassle. Next on the list, so, kung si Yamaha NMAX yung bibilhin nyo this 2023, hindi na kayo mamroblema na baka malobat kayo. Kasi meron na din siyang built-in na charging port. So, napaka-advantage yan guys kung maglo-long ride kayo or gagamitin nyo itong motor na to for Philippine Loop. No? Kung halimbawa wala kayo mapagsaksakan ng phone nyo, isaksak nyo lang doon sa kanyang charging port, you're good to go na, no? So, habang nagmamaneho kayo kay NMAX, nag-charge yung phone ninyo. Next on the list is meron siyang front pocket na kung saan pwede nyo paglagyan ng phone ninyo, papers ng motor, at coin purse ninyo. Depende kung ano yung mga personal belongings na gusto nyo ilagay doon. So, para sa akin, advantage yan guys, no? Kung halimbawa mayroon kayong gusto ilagay doon at nagmamadali kayo, pwede nyo nang buksan yung front pocket niya. At kung gusto nyo namang iwan, meron din man din siyang under-seat storage na may capacity na 23.3 liters. Kasya yung full face helmet pero depende sa size. At the same time, marami pa din kayo mapaglalagyan doon guys. No? Like raincoats, papers ng motor, mga gamit nyo, mga damit nyo kung magbi-beach kayo. Depende sa inyo guys. So, isa yun sa aking naging reason kung bakit dapat nyo siya bilhin ngayong 2023 dahil nga napaka full compact niya na. Aside kasi sa front pocket niya, meron pa siyang under seat storage na medyo malaki na. Next is yung kanyang comfort. So, hindi naman pagkakaila sa inyo na kilala si Yamaha NMAX as a running cushion. It's because napaka-comfortable niya na ding sakyan. Aside kasi sa kanyang generous seat cushion, meron din kasi kayong option for cruising style or touring style pag mamaneho dito sa motor na to. No? Pero depende sa inyo kung gusto niyo yung sitting upright position, pwede. Or kung ngawit na kayo, pwede din kayo mag-cruising style or touring style. So, plus, dagdagan nyo pa nung kanyang generous seat cushion, talagang para kayong nagmamaneho na nakasakay sa sofa. So, sa long ride guys, or Philippine Loop, or endurance, talagang I highly recommend this motorcycle kasi talagang napaka-relax niya lang dalhin, tapos napaka-full compact niya pa. Last but not the least is yung kanyang aftermarket accessories. So, si Yamaha NMAX guys, since kilala na itong motor na to, mga ilang taon na, marami na din siyang mga aftermarket accessories na naglalabasan ngayon. So, kung gusto nyong palitan siya ng fairings, or ng grips, or ng wind visor, pwede nyo na po siyang palitan. Depende sa inyo kung anong trip nyo dito sa motor na to, or kung gagamitin nyo siya for motor show, or gagamitin nyo siya for long ride, at gusto nyo mapaglagyan siya ng mga phone holder, marami na po talagang available na aftermarket sa kanya. And isa pa guys, pwede na din siyang mapag-install ng top box. So, ang gawin nyo lang is bumili lang kayo guys ng bracket, no? At saka top box. Para nang sa ganon, ayan, kung maglo-long ride kayo, is meron pa kayong mapaglalagyan ng mga gamit ninyo or kung magpipilitin loop kayo. Ayan guys, yung aking 10 dahilan kung bakit siya yung dapat nyo i-consider ngayong 2023. Kung may katanungan pa kayo guys regarding sa video ito, comment lang kayo sa baba. Anyway, palagi ko naman pong binabasa yung mga comments ninyo. At kung meron pa po kayong motor na gustong ipa-feature sa akin, comment lang din po kayo sa baba. At syempre, sa mga bago pa lang sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe and pakihit na din notification bell para ma-update kayo once may bago tayong upload. And also, please follow my TikTok, Instagram, and Facebook page, Langga Gil. Ayan, para mas ma-update pa kayo sa susunod ko pong upload dito sa YouTube. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!